Mamaya babalikan natin yung linya ng iba pa sa ating na coverage team dyan pa rin sa lungsod ng Maynila, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Samantala sa mga dagdag na ulat, Bombo Ever? Alamin naman po natin yung ilan po sa mga deboto, nagbahagi po kasi ng kanila pong rason sa likod ng matatag na debosyon sa poong Jesus Nazareno ngayong traslasyon. Kaugnayan, kumuha pa tayo ng karagdagang mga detalye dyan sa pag-ulat ng Star FM Manila. Dinagsa muli ng libu-libo mga deboto ang pista ng Poong Jesus Nazareno. Bitbit ang kanilang mga panalangin, paghingi ng tawad at pasasalamat ngayong traslasyon 2026. Karamihan sa mga deboto ay dekada nang namamanata sa Poong Itim na Nazareno. Ang ibang grupo nga ay galing pa sa ibang karatig probinsya upang masilayan muli ang imahen ngayong taon. Ang ilan sa kanila, hiniling ang mapayapang bansa. Basta pagka dumarating na yung kapistahan na yan, pinaghahandaan na namin yan. Sama-sama kami, madaling araw pa lang, maraming mga bagay na hiniling na natupad naman. Kahilingan po namin. Magkaroon lang talaga ng yung kapayapaan. Yun naman laging hiniling natin, kapayapaan, maging ligtas tayo. Mamatay yung anak ko, saka ako sumali. Una, pagpapasalamat, siyempre ako, diabetic, siyempre yung kalusugan at saka yung pagiging masigla at ng mga samahan. Si Aling Lucila naman, 2 dekada ng deboto kasama ang kanyang asawa na 1 taon at kalahati ng naka-wheelchair dahil sa stroke. Ibinahagi naman ito ang kanyang hiling na makarecover na ang kanyang asawa. Oh ma'am, mga 20 years na ma'am. Humingi pa rin po kami ng awa at ng tulong kay Mahal Nazareno po. Yung gumaling po siya. Makarecover po. Gusto niya rin pong pumasano. Hindi naman maiwasan na manibago ng ilang mga tindero dahil sa matumal na benta sa pista ngayong taon. Katulad ni Justin na kagabi pa lamang ay nagsimula ng magbenta ng damit na may disenyo ng Poong Nazareno. Actually, kagabi pa ako nandito. Yung benta natin ngayon ay maayos naman, pero hindi ganun kalakas kasi parang nangonti yung mga tao ngayon kaysa sa nakaraang taon. Dagsa po talaga Iba yung panahon ngayon sa kaysa sa mga nakaraang taon. Dadagsa po na ito mga tanghali, hapon, kasi nandyan na po yung Poong Nazareno Samantala, hindi naman natinag ang ilang mga deboto kasama ang kanilang mga pamilya na magpalipas ng hating gabi sa kahabaan ng Quezon Boulevard upang masilayan ang andas. Naisipan po namin pumunta dito ng mas maaga kasi po para hindi na po masyado sabay-sabay sa mga tao. Para makahanap na rin po kami ng pwestong maayos na matutulugan. Kasama na rin po yung mga bata para may matutulugan na maayos. Salamat din po kasi ginabayan po kami ng Panginoon na makapunta dito ng ligtas. Sa kabila ng hindi mahulugang karayom at maalinsangang panahon, ay muling pinatunayan ang matinding pagtsatsaga at matatag na panata ng mga deboto sa Itim na Poong Nazareno para sa Traslasyon 2026. Mula rito sa lungsod ng Maynila, nag-uulat Star DJ Kimi Gora ng 102.7 Star FM Manila. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!